Nang matapos ang labanan, pumunta sina Jinho at Skaya sa tavern kung saan ibinahagi ni Jinho ang lahat ng natutunan niya mula sa mga Fiend. Ipinaalam ni Jinho kay Skaya ang tungkol sa isang grupo ng mga Fiend sa Canal Mountain. Tinanong siya ni Skaya kung dapat ba silang kumilos o maglaylo muna. Sinabi sa kanya ni Jinho na ang araw ng pagkikita ng mga Fiend ay nakatakda sa gabi ng kabilugan ng buwan, na may 5 araw pa na natitira. Nagpahayag ng pagkadismaya si Skaya, iniisip ang panahon na naging mapayapa pa ang lahat bago pa naging masalimot ang sitwasyon. Pinaalalahanan siya ni Jinho na bago harapin ang mga ganitong kakilakilabot na kalaban, hindi na nila kayang magkamali pa. Iminungkahi ni Jinho na kumilos si Skaya laban sa mga kaaway, habang sinasanay pa niya ang kanyang overclock. Agad na tinanggihan ni Skaya ang ideyang iyon, na sinasabi ang kanilang kakulangan ng kaalaman tungkol sa lakas ng kanilang kalaban at ang panganib na matalo sila ng mas malalakas na mga Fiend kung sila ay susugod ng walang ingat. Sinabi naman ni Jinho na baka ito na ang huling pagkakataon nila para matuntan sila. Iminungkahi ni Skaya ang iba pang paraan, ang pagbabalat kayo. Nagtanong si Jinho kung paano, at ibinunyag ni Skaya ang kanyang plano na gagawa siya ng potion na magpapabago kay Jinho bilang isang mahinang Fiend, na magpapahintulot sa kanya na makapasok sa asosasyon ng Fiend at maingat na makakalap ng mga impormasyon. Inutusan siya ni Skaya na alamin kung gaano kalakas ang mga Fiend, na handang sumuporta sa kanya kapag nasa panganib na siya. Iminungkahi din ni Skaya na habang may oras pa sila, dapat niya ring sanayin ang overclockang sa kanilang pangangaso. Pumayag naman si Jinho sa plano. Dumating sina Jinho at Frost sa isang hunting ground, at nagtanong si Jinho kung bakit kailangan nilang maglakbay ng malayo para sa kanilang pangangaso. Ipinaliwanag ni Frost na kailangan nilang umiwas sa atensyon ng iba. Tiniyak sa kanya ni Jinho na walang ibang player na dito sa malapit. Nang makita ang isang steel bear, tinanong ni Frost si Jinho tungkol sa lakas nito. Inamin ni Jinho na hindi pa siya nakaharap ng ganito. Sa pagmamasid sa katawan nito na gawa sa bakal, namangha si Frost sa komposisyon nito. Iginiit ni Jinho ang kanyang kumpiyansa na tatalunan ito gamit ang kanyang mga kakayahan, pero pinili niyang huwag gamitin muna ito ngayon. Sa halip, nagpasya siyang gamitin ang overclock, pero ang pag-stabilize nito ay matagal kaysa sa kanyang inaasahan. Habang nagko-concentrate si Jinho, dahan-dahang lumapit ang steel bear, na nag-udyok kay Frost na alertuhan si Jinho sa takot na mawalan ito ng kontrol. Nananatiling nakapokus si Jinho, habang mabilis na papalapit ang oso. Ang steel bear ay sumalakay, at nagawa ni Jinho na makaiwas sa pag-ataking iyon. Namangha siya sa kapangyarihan nito, at sinabi na kung lumitaw sila sa Earth, talagang malilipol nila ang karamihan sa sangkatauhan. Nawala sa kanyang pag-iisip, natigilan si Jinho habang ang steel bear ay naglunsad ng panibagong pag-atake gamit ang matutulis nitong mga kuko, na tumama sa kanya. Naharang ni Jinho ang pag-atake gamit ang kanyang espada, pero napaatras siya sa lakas ng impact. Sinabi sa kanya ni Frost na ang pakikipaglaban gamit ang lakas lamang, ay walang kabuluhan. Tinanggap ang katotohanan sa mga salita ni Frost, at inactivate ni Jinho ang overclock at binilisan ang takbo patungo sa oso, na umatake ng isang malakas na strike gamit ang kanyang espada na tumagos sa depensa ng oso, at tuluyang napatay ito. Nagulat si Jinho sa madaling pagkamatay ng steel bear. Lumapit si Frost, nagkomento siya sa kawalan ng kontrol ni Jinho sa kanyang kapangyarihan at sinabing hindi pa rin siya handa para sa malaking labanan. Dismayado si Jinho sa kanyang limitadong oras dahil sa meeting ng mga Fiend, at pinag-isipan niya ang kanyang mga pagpipilian. Iminungkahi ni Frost na dapat niyang mapanatili ang overclock sa lahat ng oras habang nangangaso. Kino-consider ni Jinho ang difficulty nito, pero itinuturing ito na isang praktikal na diskarte. Nang maglaon, nakakita sila ng iba pang steel bear habang nasa overclock mode si Jinho. Sumigaw ang oso at sumugod, at nakahanda si Jinho. Sa mabilis na pag-strike ng kanyang espada, binigyan ito ni Jinho ng maraming strike, na nagpabasag sa makapal na balat na bakal at pinutol ang mga kamay ng oso. Napapanatili ni Jinho ang kanyang overclock sa 15%, na pagtantong nakokontrol niya ang kanyang paglakad hanggat nananatili siya sa rate na ito. Nang makapag-level up si Jinho sa level 65, ipinaalam sa kanya ni Frost na kabilugan na ng buwan at oras na para makipagkita kay Skaya. Sa kabila ng pagkataranta ni Frost,
Tiniyak ni Jinho sa kanya na ang side effect ng coolant ay mawawala lamang sa loob ng 7 oras. Nakarating na sila kay Skaya. Sinabi ni Skaya sa kanya kapag ang side effects ay tumaas sa kanya, kailangan niyang maging mas maingat dahil makakaapekto ito sa kanyang overclock. Tiniyak ni Jinho na naiintindihan niya, at nagtanong tungkol sa duration ng potion na magpapabago ng anyo. Ipinaalam sa kanya ni Skaya na tatagal ito ng 6 na oras at binigyan din siya ng sticker, isang magic sticker para sa pagsubaybay sa lokasyon na gumagana rin bilang isang device sa pakikinig para sa karagdagang tulong. Kumpleto sa gamit at naghanda na si Jinho para umalis. Kinwestiyon ni Frost ang kanyang tiwala sa kanyang kakayahan sa pag-arte, kung saan kumpiyansa na sinagot ni Jinho na nakuha niya ang lahat ng alaala ni Goof at hindi siya pagdududahan dito. Habang papalapit si Jinho sa hideout ng mga Fiend, naninikip ang mga ugat sa loob ng katawan niya. Inusisa siya ng mga gwardya na nagtatanong kung bakit siya nandito. Kinutya siya na sinasabing siya ay namatay na dapat kasama ng kanyang tagapagturo, na si Kyle Siner. Bilang tugon, binyantaan sila ni Jinho kung maglalakas loob silang bastyusan ang kanyang mentor, sisiguraduhin niyang hindi na sila muling makakapagsalita. Tinuya siya ng ibang mga Fiend na binansagan siyang tapat na aso ni Kyle Siner. Biglang may sumulpot na lalaki na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Wangan, isang Fiend sa Squadron of Pride. Nakilala siya ni Jinho mula sa alaala ni Goof. Ipinahayag ni Wangan na nagtipon sila upang tulungan siya sa pagsalakay sa dungeon. Nagbabala siya na ang kanyang mga utos papunta sa dungeon ay magiging mahigpit, at ang pagsuwi dito ay magbubunga ng kamatayan. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang awtoridad. Sa kanyang pagtalon, bumaba si Wangan mula sa mga rehas, na nagpahayag na oras na para umalis. Natatansya ni Jinho ang kanyang pagbabalat kayo na potion, na ito ay mawawala sa loob ng 2.5 oras. Kung ang side effect sa coolant ay mangangibabaw, masyadong mapanganib na umasa sa overclocking. Nagpasya si Jinho na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa Watchguard of Darkness at Frost, sa paparating na labanan. Dumating sila sa gate ng dungeon kung saan ipinaliwanag ni Wangan na ito ay isang dungeon na do or die, ibig sabihin ay walang makakaalis hanggat hindi natatapos ang pagsalakay. Pagbukas ng pinto, pumasok si Wangan, at isang maliwanag na ilaw ang kumislap habang sila ay na-transport sa dungeon. Nalilito, tinanong ng isa sa mga Fiend kung nasaan sila at kung nasaan si Lord Wangan. Ang isang Fiend na babae ay nagbahagi ng parehong pagkalito, na nakita na nakakulong sila at iniisip kung si Goof ba ang nasa likod nila. Tiniyak ni Jinho sa kanila, na ito ay katulad sa mga gate na umiiral sa Earth, at sa pagpasok, ang mga grupo ay maghihiwalay. Ipinahayag ni Frost ang kanyang mga alalahanin, pero tiniyak sa kanya ni Jinho na magiging maayos ang lahat. Sinabi niya kay Frost na ito ay isang maze-type gate, na kinakailangan na magkagrupo upang talunin ang mga halimaw. Sa pag-alaala na ang mga gate na tulad nito ay paborito niya sa panahon, bilang si Spectre, nagpasya ang mga Fiend na muling magtipon kay Commander Wangan kapag nakita nila. Ang isang Fiend ay nagtanong kung may iba pang pagpipilian, na sinagot ng babaeng Fiend na ang muling pagtipon kay Commander Wangan ay magagarantiya sa kanilang kaligtasan. At pumayag dito ang isang Fiend. Napaisip si Jinho na sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Fiend na ito, ay malalaman niya ang tungkol sa mga kakayahan ni Wangan sa pamamagitan ng Confession of the Dead. Gayunpaman, kailangan niyang magpatuloy ng maingat muna, at hindi sigurado sa laki ng dungeon at kung ang mga silid ay magkakakonekta. Habang tinatangka ni Jinho na lumabas ng silid, pinigilan siya ng mga Fiend, iginiit na mauuna sila. Sa pagmamasid sa kanilang paligid, napansin ni Jinho ang matataas na pader at walang masyadong mga bitag. Sa pagpapatuloy, natuklasan nilang napakalaki ng dungeon ngunit wala pang mga halimaw. Iminungkahi ng isang Fiend na dapat nilang makilala ang isa't isa, ngunit nag-alinlangan si Jinho at naiintindihan sila. Nairita sa kanya ang babaeng Fiend na naalala ang kanyang mentor na bully na si Kyle Siner. Inactivate ni Jinho ang kanyang kakayahan sa Watchguard of Darkness para iskan ang anumang malapit na banta. Nagtanong si Frost kung ano ang gagawin niya. Sinabi ni Jinho na ang mga ingay mula rito ay hindi lalabas, at kaya niya ito tapusin. Nang magambala, ang babaeng Fiend ay humarap kay Jinho at hinugot nito ang kanyang espada.
Nang maramdaman ni Jinho na malapit nang mawala ang kanyang pagbabalat kayo, mabilis na inactivate niya ang booster, kinukutsa siya, tumawa ang lalaking fiend at tinutuya na hindi na kailanman maipagtatanggol siya ng kanyang mentor. Samantala, binalaan sila ni Jinho na bantayan ang kanilang mga likuran, at paglingon nila, nakita nila ang malalaking mantis na nakatayo sa likuran nila. Isang mantis ang mabilis na nilaslas ang lalaking fiend na hiniwa ito sa kalahati, at ang babaeng fiend ay takot na takot. Napagtanto ni Jinho na ito ang mga tunay na terror sa Maze Dungeon. Sinimulang kainin ng wall mantis ang bangkay. Ang babaeng fiend na nakatayo, ay may biglang nakitang nakaharang na pader sa kanyang harapan. Ito ay kakayahan ni Jinho, na inaakala niya na ito ay kakayahan ni Goof, at sinabi na hindi siya madaling mamamatay. Gayunpaman, biglang kinagat ng mantis ang kanyang ulo, na tuluyan itong namatay. Pinag-iisipan ni Jinho kung paano gumagalaw ang mga wall mantises kahit saan, na nakikita na lumalabas sila sa pader. Akala ni Jinho ay makakalap siya ng impormasyon nang hindi nagkakaroon ng dugo sa kanyang mga kamay. Nagpasya si Jinho na gamitin ang Confession of the Dead bago pa maamoy ang dugo niya. Sa kanilang mga alaala, nakita niya ang isang babae na nagngangalang Banjo na kasama ni Wangan. Natuklasan ni Jinho na ang kanyang pangunahing kasanayan ay tinatawag na death casualty, na nagpapahintulot sa kanya na matukoy ang sanhi ng kamatayan ng sinumang tao na kanyang minarkahan. Naalala ni Jinho na tinapik sila bawat isa nito, bago pumasok sa dungeon. Nakita rin niya ang kakayahan ni Wangan na ang Discerning Eyes, na isang A-rank na kakayahan na may kakayahang i-assess ang lakas at galaw ng mga kalaban. Nang tanungin ni Frost ang susunod na hakbang ni Jinho, sumagot si Jinho na kailangan niyang makabuo ng mas banayad na taktika. Sa kabilang panig, pinuri si Wangan ng kanyang mga tauhan para sa kanyang hindi kapanipaniwalang mga kasanayan, habang inilalabas ni Wangan ang kanyang kakayahan na pinangalan ng Crew Jubilee, na winasak ang wall mantis. Ipinaalam sa kanila ni Banjo na dumarami ang bilang ng mga fiend na namamatay dahil sa wall mantises. Gayunpaman, sinabi niyang kainahinala ito dahil lahat naman sila ay nasa mataas na level ng level 90. Iminungkahi ni Wangan na maaaring nabiktima sila ng mga biglaang pag-atake. Iginiit ni Banjo na ang lahat ng pagkamatay ay magkapareho, at ang mga mantis ay hindi partikular na malakas, na humantong sa kanya na magduda dito. Naghinala si Wangan na may traidor sa kanila. Pinatay ni Jinho ang karamihan sa mga fiend sa tulong ng mga wall mantises, na minamanipula ang kanilang mga paggalaw gamit ang Watchguard of Darkness skill. Sa isang mabilis na paghampas ng espada ni Jinho, pinatay niya ang mga natitirang wall mantises. Sinabi ni Jinho na ang kanyang mukha ay parang gumagalaw, na hinihinala na ang potion ay nawawala na. Tiniyak sa kanya ni Frost na ang kanyang side effects ay mawawala rin. Sa isang oras pang natitira, pinag-usapan nila ang kanilang sitwasyon, nalingid sa kanilang kaalaman, may isang tauhan ni Wangan ang nakikinig. Habang naghahanda si Jinho na basahin ang mga alaala ng mga fiend, isang fiend ang nagtangkang sumalakay mula sa kanyang likuran. Gayunpaman, mabilis na nabantayan ni Jinho ang pag-atake, at hinawakan nito ang leeg, humanga sa palihim na pag-atake ng fiend, at pinuri ito ni Jinho. Sa pagkataranta ng fiend, binanggit niya na kahit si Wangan ay hindi nalalaman ang kanyang mga lihim na pag-atake. Gayunpaman, mabilis siyang pinatay ni Jinho at ginamit dito ang Confession of the Dead. Mula sa alaala ng fiend, nalaman ni Jinho na naghihinala na sila kung sino ang taksil sa grupo. Inatasan nila ang isang fiend na nagngangalang Hicks, na tipunin ang mga survivors, at pumayag siya. Ang isa pang fiend na si Stan, ay tiniyak kay Hicks na sa sandaling gagamitin niya ang kanyang homing instinct, pupunta agad sila sa lokasyon nito. Laking gulat ni Jinho nang mapagtanto na siya ay nahuli. Biglang nagliwanag ang katawan ni Hick, na nagpapahiwatig na na-activate na ang kanyang homing instinct. Kinumpronta ni Wangan si Jinho, na inaakala na si Goof ang pumatay. Nagpahayag ng pag-aalala si Frost tungkol sa sitwasyon, at tinanong si Jinho kung gaano na lang katagal ang natitira para mawala ang side effect. Sumagot naman si Jinho na may natitira pang 50 minutes. Nagtanong si Stan kung bakit nagtaksil siya. Si Jinho ay mas malakas kaysa kay Calciner noong nagharap sila, pero ngayon ay naaapektuhan pa siya ng side effect at hindi pa ganap na kabisado ang overclocking. Napagtanto na kailangan niya munang umasa sa kapangyarihan ni Frost.
Sinabi ni Wangan na hindi siya kinuha ni Nazed Halo sa pagiging direktang tauhan sa ilalim ng pamumuno, kahit na maganda naman ang posisyon niya sa squadron, kaya nagtanong siya kay Goof kung bakit niya ginawa ito. Mabilis na lumapit si Wangan ng distansya, determinadong gustong malaman ang katotohanan. Nang malapit nang umabot ang suntok, mabilis na binunot ni Jinho ang kanyang espada upang harangan ito, na napahanga si Wangan sa kanyang liksi. Dahil hindi mapigilan, naglunsad ng panibagong pag-atake si Wangan, at naharangan itong muli ni Jinho. Nagtanong si Wangan kung siya ba talaga si Goof, kasabay nito ang paggawa niya ng maraming atake na pinalihis ng espada ni Jinho. Kinikilala ni Jinho si Wangan bilang isang heavy hitter, at napagtanto na mapanganib ang direktang mga pag-atake niya. Excited si Wangan sa laban. Sinabi ni Stan na dapat silang makialam. At sinabi sa kanya ni Banjo na makakaya ito ni Wangan. Nagbabala si Frost na ang booster ay hindi magiging sapat. Inactivate ni Jinho ang kanyang Watchguard of Darkness. Naghinala si Wangan na ito ay kakaibang kasanayan niya sa larangan ng digmaan, na sinasabing marahil ito siguro ang kanyang kakayahan kung bakit sa tingin ng kanilang Panginoon na napakahalaga niya. Umatake si Wangan, at si Jinho naman ay napaisip kung bakit mahalaga si Goof ayon sa kanilang Panginoon, at naisip na kailangan din niyang basahin ang mga alaala ni Wangan. Pinakawalan ni Jinho ang mga Watchdog's shadows, pero walang kahirap-hirap na winasak ni Wangan ang mga ito sa isang suntok, na ikinagulat ni Jinho. Lumapit si Wangan, at sinabing naiintindihan niya kung bakit sa tingin ng kanyang Panginoon na siya ay mahalaga, dahil ang paggamit sa kanya ay posibleng makalikha ng isang bagong specter. Hinarang ni Jinho ang pag-atake gamit ang kanyang Frost skill, na binalutan ng yelo ang pag-atake ni Wangan. Gayunpaman, binasag ni Wangan ang yelo sa isang malakas na suntok, na nagpalipad kay Jinho sa itaas. Inactivate ni Jinho ang overclock sa 30%, at unti-unting iniiwasan ang walang humpay na pag-atake ni Wangan, na kinikitaan ang isang matinding labanan sa pantay nilang katayuan. Nagpalitan sila ng maraming suntok, na halos hindi maiwasan ito ni Jinho. Naglabas si Wangan ng isa niyang kakayahan na tinawag na Dispel, at inilapat ang mapangwasak na suntok sa mukha ni Jinho, na umabot ito sa kisame, na naging sanhi sa pagkasira ng itaas nito. Natarante si Wangan sa gumuguhong kisame sa maganda nilang laban, at laking gulat niya nang matuklasan na hindi talaga ito si Goof kundi si Jinho. Nagtanong siya kay Jinho kung siya ba ay isang espiya at kung paano niya nagagamit ang kasanayan ni Goof, napagtanto na hindi kailanman ginamit ni Jinho ang darkness skill sa mga video nito. Samantala, nakatanggap si Jinho ng isang mensahe na nagpapahiwatig na ang side effects ay na-trigger sa kakayahan ng Dispel, na pinabilis ito ng isang oras upang mawala. Nalilito si Wangan, na mayroon siyang mga alaala na kasama lamang ang tunay na si Goof, at ang kasanayan na si Goof lamang ang nakakagawa. Gayunpaman, tuwang-tuwa siyang humarap sa isang malakas na kalaban. Si Jinho, na gumagamit ng parehong kasanayan sa Frost at Darkness, ay mukhang napagod kay Wangan, gayunpaman, tumayo si Jinho, at handa sa muling labanan. Sa pagkawala ng side effect, bumalik sa normal ang lahat ng mga istatistika ni Jinho. Habang umaatake si Wangan sa kanya, binigyan ni Jinho ng isang malakas na suntok sa mukha si Wangan, na nagresulta sa paglipad nito sa malayo. Napagtanto ni Wangan na siya ay bumilis kaysa sa dati, at hindi naiwasan ang pag-ataking iyon kahit nakita na niya ito. Nilapitan ni Jinho ang kanilang distansya at muling sumuntok, ngunit gumanti naman si Wangan at umatake ng suntok. Mabilis na naiwasan ni Jinho ang suntok ni Wangan at lumitaw siya sa likuran nito. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na nagpalipad sa kanilang dalawa sa ibang direksyon. Habang nagtatanong ang mga subordinate ni Wangan tungkol sa kanyang kapakanan, inutusan ni Wangan silang hanapin ang boss monster at i-clear ang dungeon, at sinunod nila ang utos. Mabilis na umatake ulit si Wangan, na nag-udyok kay Jinho na i-activate ang overclock sa 15% upang gamitin patungo kay Wangan ng napakabilis na parang kidlat. Naglabas ng aura si Wangan at kinilala siya bilang isang malaking banta kaysa kay Goof. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok, nagsalpukan at paulit-ulit na gumawa ng mga suntok. Akala ni Wangan ay nakikita niya ang bawat galaw ni Jinho, ngunit ang bilis ni Jinho ay higit na lamang sa hindi niya inaasahan.
Ginamit ni Jinho ang kanyang frost skill para i-freeze si Wongan sa kalagitnaan ng kanyang paggalaw, at nagbigay ng malakas na strike na bumasag sa yelo. Sa huli ay natalo si Wongan at nagbigay si Jinho ng isang mabilis na final blow. Itinago na ni Jinho ang kanyang espada, at sa likod niya, isang napakalaking pagsabog ang sumabog. Samantala, matagumpay na natalo ng mga subordinate ni Wongan ang boss monster ng dungeon, at hinihintay na lamang ang signal ni Wongan. Gayunpaman, sa loob ng dungeon, hindi nila magawang matawagan si Wongan. Sa pag-aalala na baka nahihirapan siya sa laban. Habang nag-uusap sila, biglang nabalutan ng yelo si Stan. Naisip ni Banjo na baka may isa pang halimaw. Nagsimula na ring mag-freeze ang mga kamay niya. Si Frost ang nagpa-freeze sa kanila, at naalala ni Jinho na ginamit ni Frost ang parehong pamamaraan na ginamit niya sa kanila. Pinaalalahanan siya ni Frost na siya ang humiling na gawin niya ito. Bagamat sumang-ayon si Jinho dito, sinabi niya na ang pagbaba sa temperatura ng buong paligid ay masyadong mapanganib upang gamitin ng walang ingat. Ipinaliwanag ni Frost na kung hindi niya pinalamig ang paligid, ang boss monster ay namatay na. Nakita ni Jinho ang boss monster, at napagtanto na kailangan niya na lamang bigyan ito ng final blow. Inactivate ni Jinho ang Watchguard of Darkness para tawagin ang mga watchdogs, at pinatay ang boss monster at nahulog ang core nito.